Magandang araw po and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito naman si Kapitana ni Heights, ang kapitana walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So ngayong araw guys, magbibigay tayo ng reaction, opinion at point of view dito po sa mga mainit na balitaktakan at issue ngayon dito sa Kalingap about dito sa kanilang beneficiary na si Beyonce at sa kanyang pamilya, ang pamilya Batalero, no? So, nakakalungkot guys kasi imbes na isettle, pag-usapan habang maaga pa, ito nga, nagkaroon ng lumalaki yung sigalot. Hanggang dito sa, ang founder na mismo ngayon, ang mga nagsasalita laban dito sa pamilya Batalero, no? Which is magulang ni Beyonce. Ang pangit kasi dito guys is, tinitingnan kasi ng Kalingap na yung beneficiary ng nila is si Beyonce. Parang lumalabas na wala silang pakialam dito sa magulang ni Beyonce, no? Sabi ni Kuya Bal dito sa kanyang live na iipunin daw niya lahat ng mga comments si Nanay Hansel at nadali niya sa husgado. Kakasuhan niya siguro, no? Kasi daw, sabi daw ni Nanay Hansel ay binababoy sila. Tapos ay sinisiraan daw ni Nanay Hansel ang community nila, no, sa ibang mga community at sa ibang mga reactors na nagla-live, no. So ipunin daw niya yung mga komento na yun, dalhin niya sa husgado para daw mapaalis si Nanay Hansel doon sa bahay na pabahay nila kay Beyonce, kasi daw ay si Beyonce lang naman yung kanilang beneficiary, no. So napapaisip ako, no, bilang magulang, no, bilang magulang ka, may anak ka, tatay-tatay ka ng community, founder ka ng foundation na itinayo mo, tapos sasabihin mo na paaalisin mo yung magulang ni Beyonce sa bahay na yan kasi si Beyonce ang may-ari ng bahay kasi siya yung beneficiary. Bilang isang magulang, do you think maaatim, no, maaatim ni Beyonce na paalisin yung magulang niya at maiwan siya mag-isang manirahan dyan? I don't think so, no? Parang lumalabas na tinatanggalan mo ng karapatan ang magulang ni Beyonce, no, sa kanilang anak, no, dahil beneficiary nyo si Beyonce. Parang lumalabas na porket beneficiary nyo si Beyonce, kayo na ang masusunod, kayo na ang magdidikta kung ano ang gagawin ni Beyonce sa buhay niya. Binabypass ninyo yung pagiging magulang nila, no? I don't think so na pipiliin ni Beyonce na manirahan sa bahay na yan, no, pag umalis yung magulang niya. Sigurado ako na pag umalis yung mga magulang dyan, sasama yan si Beyonce, no? Hindi ganon ka sama na anak si Beyonce para itakwil niya yung magulang niya o pabayaan na lang niya yung mga magulang niya kapalit ng Kalingap. Remember, 17 years, no, na si Beyonce bago rin yung naging beneficiary. Mahirap man yung buhay nila, napalaki ng magulang yan at lumalaban sila ng patas. After 17 years, natulungan nyo lang yung tao, napabahayan ninyo, no, gamit ang pera ng mga iba't ibang sponsors. Feeling nyo pag-aari nyo na si Beyonce. Feeling niyo wala nang karapatan yung mga magulang kay Beyonce. Ang pangit, no? No, ang pangit lang guys, no? So, ipunin daw niya yung mga komento ni Nanay Hansel dalhin sa abogado. So, kung kakasuhan mo si Nanay Hansel, wala namang masama, karapatan nyo naman yan, no? Kung talagang feeling nyo dihado kayo, nasira na yung pagkatao nyo, kredibilidad nyo, karapatan ninyong magkaso, no? Kasi, syempre, di ba, lahat tayo may karapatan na ipaglaban yung sarili natin. Pero kung totoong kasuhan mo, dapat hindi mo na yan kino-content araw-araw. Kasi daw, the more na inaaraw-araw mo i-content na kakasuhan, ganito yung magulang ni Beyonce, nag-i-invite po kayo ng gulo, ng bashing, nagsisindi kayo ng apoy, no? So, yung iba natutuwa, yung iba nai-stress, yung mga mahilig sa bardugalan ng mga supporters, gustong-gusto nila yan, nag-i-enjoy yan sila, no? Pero may mga supporters na nai-stress sila dahil puro issue yung pinag-uusapan sa community na supposed to be pagtulong ang mission vision, no? So, yun lang, no? Kung talagang kasuhan, hindi kasuhan. Hindi yung araw-araw na lang yung content na kasuhan. Malay natin, guys, no? Sa dinami-dami ng gustong kasuhan ng Kalingap, baka ngayon pa lang
No, baka pa lang ngayon matutuloy yung kaso na yan at doon sa pamilya ng beneficiary nila. Ay, di maganda yan. Di ba guys, no? So, ayun lang, no? Parang nakaka-disappoint, no? Na i-advise mo na paalisin yung magulang kasi kay Beyonce yung bahay na yan, 'di ba? At si Beyonce lang yung beneficiary ninyo. Tayong mga anak, no? Tayong mga anak, wala tayong ibang hinahangad kundi makatulong sa magulang natin. No, as much as possible, gusto nating bigyan ng magandang buhay yung magulang natin, lalo na kung lumaki tayo sa hirap. 'Di ba? Ngayon, ikaw, nagkaroon ng magandang buhay si Beyonce. Kasi pinaghirapan naman ni Beyonce yan eh. Kung nagkabahay si Beyonce, pinagtrabahuhan niya yan. Kasi ginamit nyo din naman para kumita si Beyonce at pagkikitaan nyo rin naman si Beyonce. Tapos ngayon, nagkaroon si Beyonce, gusto ninyo na isang tabi niya yung magulang niya. Gusto ninyo na suluhin ni Beyonce kung anong meron siya. Ang sama naman yata ng pag-uugali na tinuturo mo dyan sa beneficiary ninyo kung yan ang susundin ni Beyonce. Na parang lumalabas na porket nagkaroon na siya ng bahay, porket nagkaroon siya ng pera, isang tabi, itakwil na lang niya yung mga magulang niya at kayo na lang yung susundin niyan sa Kalingap kasi naging beneficiary ninyo. Na parang pangit naman na ganong klaseng parang ganun yung pinapalabas ninyo eh, di ba? Na parang wala nang karapatan yung magulang kundi kayo na lang yung dapat sundin ni Beyonce kasi naging beneficiary ninyo. That's so unfair para sa mga magulang, no? And besides, hindi kayo yung nag-iri, hindi kayo nagbuntis, hindi kayo nag-iri, hindi kayo yung nagpalaki kay Beyonce. 'Di ba? Nabuhay si Beyonce ng 17 years kahit naghirap sila sa buhay. No? Tapos ngayon, winakwak nyo sa magulang. Sabihin natin, winakwak nyo sa magulang after 17 years. Tapos ngayon gusto nyo angkinin yung beneficiary ninyo at isang tabi yung magulang niya. Ang pangit pakinggan. Tapos doon, sabi niya, hindi na panunumbat kundi paglilinaw doon sa pagpapaayos doon ng bahay o ng kwarto ni Beyonce. No, na parang lumalabas na wala silang utang na loob kasi ang laki ng ginastos doon sa pagpapaayos ng kwarto ni Beyonce. Dapat lang talaga na ipaayos nyo yun kasi kahihiyan nyo yun. Kasi yung bahay nakapangalan sa foundation ninyo na belong sa pabahay, numbers of pabahay ninyo. Ngayon, kahihiyan nyo yan sa Kalingap kasi ang laki ng pera na ininvest ng mga sponsors dyan. Mantakin mo, inabot ng milyon. No, tapos, inasa nyo lang doon kay Super Mac Palpak. No, ngayon, ang daming mga sira-sira. No? So, dapat lang talaga na ipaayos ninyo. Kasi dapat sa mga ganyang kalaking bahay, milyon na yung halaga niyan, meron niyang mga professional na humahawak dyan o kaya kuha kayo ng engineer na mag-guide dyan at mag-inspect sa bawat parte ng bahay na yan. No? Nagtataka nga ako milyon yung halaga ng bahay na yan, wala bang building permit yan? Kasi may municipal building permit yan, dapat may engineer na nakapirma dyan. So, bago na pirmahan yan, puntahan yan, inspect na yan. Pati sa mga linya ng mga kuryente, sa mga electrical wires ninyo, dapat may perma din po ng electrical engineer dyan. No? So, paano nakapasa yan at paano nagkaroon ng ribbon cutting yan kung walang mga permit ng engineer yan? Kasi kung merong engineer na umawak yan, hindi ganyang kapalpak yan, yung bahay na yan. Imagine mo, ilang buwan pa lang nag-start na ang tulo dyan, pero hindi nyo pinansin. Na-vlog na yan ng ilang beses ni Dr. Lab, hindi nyo pinansin. Nung nagkatrabukahaw lang. Ngayon, huwag ninyong palabasin na parang ang laki na ginastos ninyo sa pagpapaayos ng kwarto ni Beyonce sa bubong. Kasi as far as we remember, nasa Hong Kong pa lang kayo, ina-announce na yan ni July Ponil na meron ng mga sponsors na commit or nag-pledge or nagbigay para dyan sa pagpaparepair ng kwarto na yan. Kaso lang hindi nyo nga in-announce. Wala nang transparency, no? Wala nang recognition kung sino yung mga sponsors na nagbigay, magkano yung mga binigay, magkano ang total amount ng collection para dyan. Wala kasing ganon. Kaya madaling sabihin na parang kayo yung gumastos, no? Pero pera ng sponsors yan. Ngayon, kung meron kang perang ginamit yan, Kuya Bal, galing sa sarili mong bulsa, dapat lang. Kasi bago pa pinaayos yung bubong na yan, hanggang sa ongoing ang pagpapagawa at pagpapaayos ng bubong at kwarto ni Beyonce, binablog ninyo. So, dapat lang na meron kayong i-counterpart dyan sa pagpapaayos na yan kasi pinagkikitaan ninyo.
No, ngayon sabihin niyo si Beyonce lang yung beneficiary ninyo, pero pati magulang binablog niyo. Kahit wala si Beyonce diyan, binablog niyo yung magulang, pinagkikitaan niyo yung magulang. So dapat lang na mag-counterpart kayo sa pagpapaayos ng bubong at ang kwarto ni Beyonce. Kaya wala kayong karapatan na parang ang pinaparamdam niyo kasi dito sa pamilya Batalero, parang lubog na lubog na lubog sila sa utang na loob. Na parang pati kaluluwa nila, kulang pa para ibayad nila dyan sa utang na loob na yan. Kasi kung talagang galing sa puso ang pagtulong ninyo, di ba? Hindi na sana umabot dyan sa itemize na kung ano yung tutulong ninyo. Ngayon, minention mo na sa live mo about sa TV. Bakit hiningi ba ni Beyonce yung TV sa kwarto niya? Hindi. Kusa mong ibinigay yon. No? Kasi kung tutusin, hindi naman talaga importante na lagyan ng TV yung kwarto eh. Meron ng isa doon sa living room nila o sa sala nila, okay na. Kusa mo binigay yung TV, hindi naman hiningi yun kasi gusto mo magpa-impress, gusto mo bumawi, gusto mo ipakita sa mga supporters mo na nagbigay ka ng TV. Hindi nga namin alam kung sarili mong bulsa yun or galing din sa sponsor yun. Kasi sa totoo lang, wala ngang proper na reporting about dyan sa mga kaperahan na pumasok dyan sa loob ng sa pabahay ni Beyonce na yan. No? Doubt nga ako kung may knowledge si Beyonce, kung meron siyang alam dyan kung sino-sino yung mga nagbigay dyan, kung magkano ba lahat ang naipon para sa pabahay na yan. Madali lang sabihin na milyon ang binigay ni Kalinga Prab dyan. Pero sa totoo lang, no? Meron talaga ba? May milyon talaga yung binilagay nila dyan. Kasi hindi natin alam kung magkano yung naipon yung galing sa mga sponsors. No? So, wag niyong paglilinaw about dyan sa mga ginastos. Sabihin niyo magkano binayad sa panday, pinakain pa, ganito. Pagpapagawa pang bahay ni Beyonce, pwede namang panday lang yung pumunta at gumawa dyan. Pero sang katerba ng mga vloggers ninyo at mga Kalinga partners na nandoon, nakatambay, di ba? Lahat na halos pinagkikitaan nyo yung buong pamilya Batalero, tapos ngayon sabihin ninyo, palayasin nyo yung magulang ni Beyonce dyan sa bahay na yan kasi si Beyonce lang yung beneficiary ninyo. Pero pati magulang pinagkikitaan ng buong community. Nakailang interview kayo, nakailang vlog kayo. Diba? Ngayon kung sa vlog, kung pagkikitaan kasama yung pamilya. Ngayon sa benefits, paalisin sila kasi si Beyonce lang. Napaka-unfair ninyo, no? Napaka-unfair ninyo. Kaya huwag nyo sabihin na diyan sa bubong na yan at sa kwarto ni Beyonce, hindi nga natin alam kung magkano ang naging collection dyan sa mga sponsors. Pero alam namin na pera ng mga sponsors ang pinaayos dyan kasi in-announce na yan. Ngayon, kung meron kang kinounterpart dyan sa pagpapagawa ng kwarto at saka sa bubong sa bahay ni Beyonce, dapat lang, kasi bago pa umpisahan yan at habang ginagawa yan hanggang sa matapos yan, binablog ninyo, pinagkikitaan ninyo, binibideo ninyo. So dapat lang talaga na magbigay din kayo. But it doesn't mean nung nagbigay kayo, parang another utang na loob na naman yun. Hindi parang tulong nyo na lang yun, balik nyo na lang yun. Kasi saan ba kayo kumita? Diyan sa pagbablog sa pamilya na yan. Diyan sa pagbablog sa bahay na yan. So dapat lang talaga mag-counterpart kayo. It's a give and take. Tinulungan nyo sila na tulungan din naman kayo at kumita kayo. Ganun lang kasimple yun kung i-analyze ninyo. Ang problema kasi dito, tinatakpan nyo yung isang mata nyo para ang makita lang is kung ano lang yung naitulong nyo doon sa beneficiary ninyo. Hindi nakikita kung ano ang nabe-benefits nyo dito sa beneficiary ninyo. Na kung tutuusin, kumita din naman kayo kasi pinagkikitaan nyo at ginamit nyo. Ganun lang kasimple yun. Okay? So, yun lang. Kung gusto nyo magkaso, guys, magkaso kayo agad. Mag-file kayo doon ng complaint nyo, ng kaso ninyo, no? Para tapos makuha nyo yung justisya na gusto nyo, hindi yung araw-araw i-content nyo, araw-araw i-live ninyo, para pag-usapan, para mas lalong iinit ang issue, para lalong magbalahuraan, kung ano-ano pa dyan, no? And let me remind you guys, hindi ibig sabihin na pag nagkaso kayo, makukulong na yung taong kinasuhan ninyo. Mahabang proseso pa po yan, pag-aaralan pa yan ng korte, pag-aaralan pa yan ng prosecutor kung makikitaan ba ng probable cause. Kaya dyan sa mga nakarinig lang na magkakaso ang founder, tuwang-tuwa na sila kasi feeling nila makukulong na agad ang pamilya Batalero kung sino man dyan sa mga membro ng pamilya nila. Hindi! Huwag kayong makakasiguro kasi minsan pag nagkaso kayo, baka mamaya mabalikan pa kayo. Bakit? Andito kayo sa social media. Unless kung private individual ang kinasuhan ninyo, or magkaso sa inyo, baka pwede. Pero kung pareho kayo dito sa social media, naglalabasan kayo dito,
'Di ba? Hindi pa yan alam, guys, no? Titingnan pa yan kung makikitaan ng probable cause bago pa po iakyat sa taas ang kaso, no? Pag nag-file ka po ng kaso, nandyan pa tayo doon sa mediation. Kaya nga sabi ni BSM, di ba, pwede sa barangay muna pag-usapan. Kasi hindi naman pwede pa nagkaso ka, yan, kukulong agad yung kakasuhan nyo. Kaya sa mga supporters, mag-isip-isip kayo. Yung iba dyan, buti nga yan, para maging mas riyas na yan. Ganon kabilis. May sarili kayong korte, may sarili kayong, batas. Na, pag mag-file ng kaso, file agad, hindi yung parang nagmamayabang ka pa dyan sa social media, no? Diba? Ganun lang yan, guys, no? Napapangitan ako doon sa sinabi ni BSM, no? Na paalisin na yung magulang na yan dyan sa bahay na yan kasi bahay ni Beyonce, kasi si Beyonce lang yung beneficiary namin. Kung ikaw kaya, Kuya Bal, gawin ng anak mo yan sa'yo. Na nagkabahay yung anak mo, palayasin ka dyan sa bahay na yan kasi kanya yan. Ano kaya mararamdaman mo? Diba? Kaya nga yan, nagtatrabaho si Beyonce, kaya nga yan, nagsisikap, kaya nga yan, ginagawa niya yung best niya para kumita, kasi para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya niya. Tapos ikaw, gusto mo itapon ni Beyonce yung magulang niya, dahil nagkabahay siya, dahil nagkaroon siya ng magandang buhay, itapon niya yung magulang niya, kasi siya lang yung beneficiary ng Kalingap. Ang sama naman ang tinuturo ninyong Ganyan ba yung magiging motivation? Yan ba yung gusto mong i-motivate ni Beyonce dito sa mga viewers niya? Ganyan ba yung gustong iparating ng Kalingap ng ganyang pag-uugali ang makikita ng mga viewers nila? Pag gumanda pala buhay ng anak mo at nagkaroon na, itapon mo na lang yung magulang mo. Kung nagsasalita man yung magulang niya, dito nang laban sa inyo, dapat lang kasi anak nila yan, protektahan nila yan. No matter what happen, anak nila yan. Magkada tumbling man, magserko-serko man, man, tawag dito, bumaligtad man ang mundo, hindi nyo mayaalis ang katotohanan na anak nila yan. At sponsor lang kayo or charity lang kayo, tumulong lang kayo. And pagdating sa tulong, pinilit ba kayo? Hindi. Voluntary yung ginawa yan kasi alam niyo kikita kayo. Alam niyo mag-gain kayo, magbe-benefits kayo. Sa totoo lang, ang dami nyo diyang mga beneficiary, hindi nyo nga pinupost kasi alam nyo, hindi nyo makikitaan Kung dito kay Beyonce, paldo kayo, no? So, I hope, no, na maayos ito, guys, na hindi na ito makarating kung saan-saan pa kasi wala namang iba, no? Do you think, pag naipakulong nyo yung magulang ni Beyonce, hindi maapektuhan si Beyonce? Kung talagang concern kayo at mahal nyo si Beyonce, pinoprotektahan ninyo, akala nyo ba pag nakulong yung magulang niya, matutuwa si Beyonce? Unang-unang maapektuhan si Beyonce. Di ba? Baka mamaya masiraan ng ulo yung bata. Ngayon matuwa kayo dahil nasiraan ng ulo yung bata. Ang beneficiary ninyo, come on, minsan, guys, bago tayo mag-bitiw ng salita, isipin natin yung mga sinasabi natin, kung yun ba ay applicable, yun ba ay magandang ehemplo para sa mga manonood, no? Lalo na kung magulang ka din, tapos ganyan yung ina-advise mo sa bata, my goodness, no? So, ayan, guys, busy ako, kita-kits tayo sa live ko pag may time ako, maraming salamat, and, ayan, abangan natin yung mga susunod pang mga mangyayari, guys, kasi, hindi ito simpleng gulo lang, no? Hindi ito simpleng gulo lang. Nagkasanga-sanga na, guys, no? So, maraming salamat and God bless everyone.